Hindi naman talaga kailangan na magsilang ng sanggol ang isang babae para matawag siya na isang ganap na ina. Sapat na ang tunay na pagmamahal at pag-aalaga na ginawa niya para kilalanin siya bilang isang mabuting magulang. Dear Papa Dudut, bago ang lahat ay gusto ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Pati na rin po ang ating mga kabarangay na nakikinig ngayon sa inyong programa. Nakaka-inspire naman kasi talaga halos ang lahat ng mga kwentong ine-ere po ninyo. Kaya naman pati tuloy ako ay napasulat para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Na sana ay makapagbigay din ng inspirasyon at aral sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Sa totoo lang ay hindi ko naman alam kung paano ko sisimula ng kwento ko. Sa dami kasi ng mga nangyari sa buhay ko. Hindi ko alam kung alin ba doon ang uunahin ko. Siguro ay mag-uumpisa na lamang muna ako sa sarili ko at sa pamilya ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kylie, 36 years old at taga Pangasinan. At nagtatrabaho sa isang factory ng sapatos dito lang din sa amin. Pangalawa ako sa 3 magkakapatid. Ulila na kami sa nanay dahil namatay siya sa panganganak sa bunso kong kapatid na si Sherwin. Si Papa naman ay isang dating OFW at nang mawala si Mama ay nag-decide na siyang dumito na lamang sa Pilipinas para alagaan kaming magkakapatid. Ulila na kami sa nanay dahil namatay siya sa panganganak sa bunso kong kapatid na si Sherwin. Si Papa naman ay isang dating OFW. At nang mawala si Mama ay nagdesisyon na siyang dumito na lamang sa Pilipinas para alagaan kaming magkakapatid. Nakapagpundar na rin naman daw siya ng isang jeep na ginagamit niyang pangpasada. At isang luma pero medyo may kalakihang bahay na tinitirhan namin ngayon. Kaya kahit papaano ay may sarili-sarili kaming kwarto. High school pa lamang ay nagwo-working student na ako sa isang fast food chain. Gusto ko kasing makatulong kay Papa. Dahil alam ko naman na hindi na rin kalakihan ang kinikita ng mga jeepney drivers sa ngayon. Papadudot nasa second year college ako at grade 6 si Sherwin nang dalhin ni Kuya Brian sa bahay ang girlfriend niyang si Irene. Buntis na raw ito at magsasama na sila. May trabaho naman si Kuya noon sa construction kaya hindi na rin tumutol si Papa. Kaya lang dahil siguro hindi pa sila handa sa buhay mag-asawa ay madalas silang nag-aaway. Hindi naman kasi regular sa trabaho si Kuya Brian. At si Irene naman ay nag-aaral din noon sa college. At kinakailangang tumigil dahil sa pagbubuntis nito. Bukod pa doon ay madalas din nilang pag-awayan ang tungkol sa bisyo ni Kuya Brian. Pambababae nito at pati na rin ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Mas lalong lumala ang pag-aaway nila nang pinanganak ni Irene si Angel. Madalas nga kapag nagsisigawan sila at naaalimpungatan ng baby nila ay pareho nilang hindi ito pinapansin at patuloy lamang sa pag-aaway. Kaya naman kami na lamang ni Sherwin ang kumukuha sa baby para patahanin ito. At dahil madalas nga na mangyari ang ganong senaryo ay napalapit na sa amin si Baby Angel. Lalo na sa akin. Naku ate, buti nakauwi ka na. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Bakit? Anong nangyarit parang nag-aalala ka dyan? Si Ate Irene kasi, nag-iimpake. Aalis na raw siya dito sa bahay. Ano? Si Kuya Brian saan? Wala pa nga ate. Ang sabi ko nga sa kanya, hintayin muna si Kuya Brian na makauwi. Naku, hindi pwede to. Baka isama niya si Baby Angel. Teka nga, puntahan ko nga sandali.
Irene, ano ba tong sinasabi ni Sherwin na aalis ka raw ng bahay? Bakit naka-impake itong mga gamit mo? Hindi ko na kasi kayang tiisin yung kapatid mo, Kylie. Punong-puno na ako sa kanya. Ano ba kasing nangyari? Binuksan ko lang naman ang Facebook niya at nakita ko ang palitan ng malalaswang litrato nila ng kabit niya. Ay, si Kuya talaga. Pero baka naman pwede niyo pang maayos to. Hindi na! Hindi na talaga, Kylie! Imagine, gabi-gabi na niya akong kinakalabit sa kama at palagi ko siyang pinagbibigyan kahit pagod ako mag-alaga sa anak namin. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niya pang mambabae at makipagpalitan ng ganyang malalaswang litrato. Sige, Irene. Pero hindi mo man lang ba hihintayin na makauwi muna siya bago ka umalis? Para ano pa? Para madana naman niya ako sa paluhod-luhod at paiyak-iyak with matching pagmamakaawa? Not this time, Kylie! Kumita na lahat yon. Pagod na ako dyan sa kapatid mo. Paano si Baby Angel? Hindi naman pwede na dalhin mo na lang siya ng hindi alam ni Kuya Brian. Siguradong kami ang aawayin nun. Ang totoo, yun na nga sanang ipapakiusap ko eh. Na baka ikaw na muna ang bahalang mag-alaga sa anak ko. Ako? Ang ibig mong sabihin, iiwan mo dito sa bahay ang anak mo? Oo, kasi hindi naman ako uuwi sa bahay namin. Makikituloy muna ako sa isang kaibigan. At kapag sinama ko si Baby Angel, baka hindi ako tanggapin doon. Tsaka sa'yo ko sana gustong ihabilin ang anak ko dahil sigurado naman akong hindi siya maaalagaan ng kuya mo. Kailan ka babalik? Baka sa susunod na buwan. Basta Kylie, please. Ikaw muna ang bahala kay Baby Angel. Promise, babalikan ko rin kaagad yung anak ko. Hindi naman talaga ako mahilig makialam sa away nilang mag-asawa. Lalo na at malakas ang pakiramdam ko na maghihiwalay din silang dalawa. Ang concern ko lang talaga ng gabing yon ay baka isama niya paalis si Baby Angel na sobra naming ikakalungkot sa bahay. Kaya hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mas mag-aalala sa ginawang pag-iwan ni Irene sa anak nila ni Kuya Brian sa bahay. At sa akin niya pa talaga inihabilin. Napatanong tuloy ako sa sarili ko. Kaya ko na ba na maging isang responsableng tita? Sa huli ay nangibabaw na rin kahit papaano ang tuwa. Ayoko rin kasi na mapalayo sa akin ang pamangkin ko dahil napamahal na siya sa akin. Si Kuya Brian naman ay galit na galit nang makauwi at hindi naabutan si Irene. Ang sabi niya ay sigurado siya na sa bagong boyfriend makikituloy si Irene. Mula nga ng gabi na yon ay mas lalong nalulong sa bisyo ang kuya ko. Hanggang sa nagulat na labang kami na nasa presinto na siya papadudot at nakulong dahil sa paggamit at pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Kami na nga ni Papa at ni Sherwin ang naging responsable sa pag-aalaga kay Baby Angel. 3 buwan na kasi ang lumipas at hindi pa rin bumabalik si Irene. Hindi rin namin makontak alinman sa mga cellphone number niya. Mabuti na lamang kahit papaano ay kumikita na ako ng pera na pandagdag gasto sa bahay dahil sa part-time job ko sa isang restaurant. Dahil hindi rin naman gaanong kalaki ang kinikita ni Papa sa pagtatrabaho bilang isang jeepney driver. Pero sa totoo lang, kahit na anong pag-aalaga ang gawin naming 3 kay Baby Angel, iba pa rin ang kalinga ng isang tunay na ina. Lalo na kapag nagkakasakit at nauospital si Baby. Kaya ginagawa ko ang lahat para maiparamdam sa kanya na kahit wala ang mami niya ay nandito naman ang mama ninang niya. Ate Kylie, magkape ka na muna. Salamat. Ate, ayaw mo bang magpahinga muna kahit sandali? Dito ka na kasi sa ospital dumiretso pagka-out mo galing sa part-time job mo eh. Ayos lang ako. Wala naman akong pasok bukas eh.
Kaya ako na lang magbabantay kay Baby Angel ngayong gabi. Ay, alam mo ate, mabuti na lang hindi masyadong seryoso yung naging rashes niya. Nagpanik lang talaga kami ni Papa kanina kasi biglang namula yung buong katawan niya eh. Tapos ang init pa niya. Ako nga rin eh. Sobra akong nag-alala nung tumawag ka kanina para sabihin na nandito kayo ngayon sa ospital. Si Ate Irene ba? Hindi pa rin sumagot sa message mo sa kanya sa Facebook? Sigurado akong mag-aalala rin yun kapag nalaman niyang nandito sa ospital yung anak niya. Di pa siya nagre-reply sa akin. Nihintay ko nga na sumagot eh. Wala na talaga akong makontak sa mga cellphone number niya. Lahat cannot be reached. Akala ko nga ate pwede pa nilang maayos ni Kuya Brian yung relasyon nila eh. Mukhang malabo na talaga. Lalo na't nakakulong ngayon si Kuya. Kawawa din si Kuya no? Pinanagutan naman niya yung nangyari kay Ate Irene pero wala rin. Iniiwan din siya. Kasalanan din naman niya. Kasi sinira niya ang buhay nilang mag-asawa. Hindi naman sa kinakampihan ko si Irene. Pero siguro bilang isang babae, naiintindihan kong naging sitwasyon niya. Pero alam mo kung sinong mas kawawa sa nangyayari ngayon? Ayan, si Baby Angel. Imagine may sakit siya. Pero hindi niya kasama nanay niya kahit na tatay niya. Pero nandito naman tayo para sa kanya. Kita mo nga ate, galing ka pa ng school tapos pumasok ka sa trabaho. Wala ka pang pahinga pero nandito ka para kay Baby Angel. Kaya maswerte siya na may tita Kylie siya na nagbabantay sa kanya ngayon. Alam mo, Sherwin, kapag hindi pa rin bumalik si Irene, kakariring ko na talagang pagiging mama ninang ko sa batang yan. At kahit hindi man akong nagluwal sa kanya, gagawin ko ang lahat para maramdaman niya ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Hindi na nga muli pang bumalik sa bahay si Irene. May isang beses lang na nag-text siya at sinabi na kami na muna ang bahala kay Baby Angel. Babalik din daw siya kapag mas maayos na ang buhay niya para kunin ang anak niya. At babawi na lang siya sa pag-aalaga namin sa bata. Pagkatapos noon ay hindi na siya muli pang tumawag o nag-text. Pero hindi rin naman mahirap alagaan si Baby Angel. Kahit nga papaano ay nawawala ang pagod ko sa trabaho at pag-aaral kapag umuwi ako sa bahay at nabubuhat ko na siya. Lalo na kapag nakikita ko ang mga ngiti niya at naririnig ang mga tawa niya. Sobrang nakakagaan ng pakiramdam. Nakakawala ng stress at pagod. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay na-realize ko na tama ang sinasabi ng marami na mahirap at masarap na maging isang nanay. Hindi man sarili kong sinapupunan ng galing si Baby Angel, ay ginawa ko ang lahat para maiparamdam sa kanya ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Nang makatapos ako ng college at magkaroon ng full-time job, hinati ko na ang pera at oras ko sa gastusin sa bahay at pagpapalaki kay Angel. Bumili ako ng books at inaral ko mabuti ang mga bagay-bagay tungkol sa pagpapalaki ng isang bata. At nang magsimulang mag-aral si Angel ay kinuha ko na rin siya ng educational plan. Kumuha din ako, Papa Dudut, ng private tutor para mas matutukan ang pag-aaral niya. Ako na rin ang uma-attend sa mga parents meeting nila sa eskwelahan at kakilala ko na nga halos lahat ng mga magulang ng mga kaklase niya. At dahil hindi na rin nakalabas ng kulungan ang kuya ko, ay si Angel na ang solong gumagamit ng kwarto nito na sinadya ko talagang ipaayos at papinturahan para magmukhang isang kwarto na pambabae. Lumaki na mabait at malambing na bata ang pamangking ko. Nag-aral siya ng mabuti at sinusunod ang pili namin sa kanya pagdating sa school at sa bahay. Paminsan-minsan ay nagtatanong siya kung nasaan ba ang mami at daddy niya. Ang palagi ko lang sinasabi ay nagtatrabaho sila sa malayo na para din sa kanya. Kaya ako na muna ang tumatayong magulang niya sa ngayon.
Hindi naman siya kailanman nagtanim ng sama ng loob kina Irene at kay Kuya Brian. At alam ko na hindi lang yon dahil sa pagpapaliwanag ko sa kanya, kung hindi dahil lumaki talaga siya na malawak ang pangunawa. Papadudot, tinutuko naman ang sinabi ko noon kay Sherwin. Nakakaririn ko rin ang pagiging mama ninang ni Angel. Dahil halos paikutin ko na sa pamangkin ko, ay tinuring ko na rin sariling anak ang buong buhay ko. Good morning, Mama Ninang! Good morning! Ang aga mo naman yatang nagising. Saka bakit nakabihis ka? May lakad ka ba ngayong Sabado? Opo, may practice po kasi kami ng volleyball ngayon sa school. Malapit na po kasi yung intrams namin eh. Ganun ba? May allowance ka na ba? Opo, binigyan na po ako ni Tito Sherwin kanina bago po siya pumasok sa trabaho. Palis na rin po pala ako kasi nag-text na po yung mga classmate ko, nandun na daw po sila, tita. Ay, sige, mag-iingat ka ha. Huwag masyadong magpapagabi. Opo, kiss na po, tita. Mwah! Bye-bye po! Papa? Sherwin? Ako lang palang tao dito ngayon sa bahay? Baka pag-almusal na nga. Si Irene tong nag-a-add sa akin sa Facebook ah. I-accept ko na ba? Huwag muna. Ay, i-accept ko na nga. Ano ba to? Tumatawag na agad. Kailangan ko tuloy sagutin tawag niya. Hey! Kylie, kamusta ka na? Ayos lang. Ikaw, kumusta ka na? Nasaan ka ngayon? Tagal mong hindi nagparamdam sa amin ah. Oo nga eh. Sorry ha. Medyo nagipit lang din talaga ako kaya kinailangan ko munang lumayo. Pero maayos na naman ako ngayon. Dito ako ngayon nakatira sa Japan. Sa Japan ka na nakatira? Oo, taga rito kasi ang napangasawa ko. May 2 na rin kaming anak. Si Angel nga pala, kamusta? Nandyan ba siya? Baka pwede ko naman siyang makausap. Wala eh. Kakaalis lang. May practice ng volleyball sa school nila. Ganun ba? Sayang naman. I-add ko na lang din siya sa Facebook mamaya. Kagagawa ko lang din kasi nitong account na to. Uy, Kylie. Thank you ha. Para saan? Sa pag-aalaga sa anak ko ng maraming taon. Nabalitaan ko kasi ang nangyari sa kapatid mo. Salamat kasi ikaw na talaga halos ang tumayong magulang kay Angel. Wala yun. Mabait na bata naman yung anak mo eh. Hindi siya mahirap alagaan. Talaga? Excited na akong makita siya. Nakita ko yung mga nakapost na public picture nyo. Ang ganda-ganda ng anak ko. Basta huwag kang mag-alala. Pag uwi namin sa Pilipinas, kukunin ko na si Angel para hindi ka na mabigatan sa pag-aalaga sa kanya. Thank you talaga, Kylie. Marami pang ikinuwento sa akin si Irene tungkol sa naging buhay niya sa nakalipas na 15 taon. Nalaman ko na nakapangasawa pala siya ng isang foreigner at sa Japan na nga sila ngayon nakatira, kasama ang 2 anak niya. Nagsorry naman siya sa biglaan niyang pag-iwan kay Angel sa amin. Pero ngayong stable na ang buhay niya ay gusto na raw niyang kunin ang anak niya para hindi na maging pabigat sa amin. Sinabi ko sa kanya na kahit kailan ay hindi naman naging isang pabigat si Angel. Mabait itong bata, malambing at masunurin. Gusto ko ring sabihin na sana ay huwag na niyang kunin ang anak niya dahil kaya na namin itong alagaan. Pero hindi ko ginawa. Dahil alam ko naman ang karapatan niya bilang isang ina. Bukod doon ay wala na akong iba pang nasabi sa kanya. May kalahating oras kaming magka-video call na puro siya lang ang nagsasalita at nagkukwento. Wala na rin kasi akong ibang masabi. Pakiramdam ko kasi kahit wala pa siyang sinasabi,
Kung kailan niya bala kunin si Angel ay para bang napakalapit na nung mangyari. Malapit nang mawala sa akin ang anak-anakan ko. Lalo na at nagsimula na rin silang mag-video call sa Facebook ni Irene. At dahil mabait na bata si Angel ay hindi naman siya nagtanim ng kahit na anong sama ng loob sa mami niya. Masayang masaya siya sa tuwing ikinikwento niya sa akin na nagkakausap silang dalawa. Kaya ngayon pa lamang ay sobrang nalulungkot na ako. Sa totoo lang kasi ay hindi ko na na-imagine ang buhay ko. Ang buhay namin sa bahay kung hindi namin kasama si Angel. Siya kasi ang totoong nagbibigay ng kulay at sigla sa buong bahay. At kahit hindi ko totoong anak si Angel, nang dahil sa kanya ay alam ko na ang pakiramdam na maging isang tunay na nanay. Ang taas naman ng grades ng pamangkin ko. Siyempre, mana po yata ako sa inyo, Mama Ninang, no? Ay, sana po matuwa rin si Mami kapag pinakita ko sa kanya to sa video call namin mamaya, no? Madalas ba kayong nagkakausap ng mami mo? Medyo po. Mga 3 o 4 na beses po sa isang linggo. Eh, ano naman ang pinagkukwentuhan ninyo? Ano po, tungkol lang po sa mga kapatid ko na excited na rin daw po sila na makita ako tsaka makilala. Tsaka yung promise po niya na kapag umuwi po siya dito sa Pilipinas. Anong promise? Na ano po, isasama raw po nila ako pabalik ng Japan para magbakasyon. Excited na nga po ako, tita eh. Kasi makakita na po ako ng snow. Oo nga. At baka makita mo pa doon ang paborito mong artista na pinapanood mo dyan sa laptop mo. Isa rin po yan sa nagpapa-excite sa akin, tita. Ay, naku, 6 o'clock na po pala. Sabi ni Mami, tatawagan daw po niya ako ngayon eh. Punta na po muna ako sa kwarto, tita. Bye, tita. Sige lang. Magluluto na rin ako mamaya ng dinner natin. Bakit ba kasi natanong-tanong ko pa yung kay Angel? Ay... Oh ate, ang lalim ng buntong hininga natin ah. May problema ba? Wala naman. Nakwento lang ni Angel na madalas na pala silang nagkakausap ni Irene. Ang saya-saya ng pamangkin natin. Di okay yun kung masaya siya, di ba? Pero alam mo, sa totoo lang ate, mabait na bata kasi talaga si Angel eh. Kaya siguro mabilis niyang napatawad ang mami niya sa pag-iwan sa kanya dito sa bahay. Pero ate, hindi pa naman tayo sigurado kung kukunin na talaga siya ni Ate Irene, di ba? Gusto ko nang isipin na hindi talaga siya seryoso sa pagkuha sa anak niya. Pero naramdaman ko kasi sa tono ng pagsasalita niya na parang desidido na siya. Eh kung wag na lang kaya natin ibigay sa kanya si Angel? Di naman pwede yun, Sherwin. Kasi ayoko maranasan ni Angel na buong buhay niya. May mga magulang nga siya. Pero tayo lang ang kasama niya. Pero paano naman ang karapatan mo, ate? Karapatan bilang ano? Bilang mama ninang niya. Karapatan ng isang mama ninang na nagpakananay at tatay sa kanya ng maraming taon. Ewan ko. Di ko na alam. Sana kasi pwedeng ako na lang talaga ang totoong nanay niya. Kaya nga palagi kong pinapaalala sa sarili ko na darating ang araw na kukunin din ni Irene sa akin yung anak niya. Para ako rin mismo, hindi masyadong mahirapan sa huli. Sa tuwing makikita ko kung gaano kasaya si Angel na naka-video call ang mami niya, ay pinipilit ko na lamang ang sarili ko na hindi ako malungkot. At ginagawa ko ang lahat para maipakita kay Angel na masaya din ako habang nagkukwento siya ng mga napag-usapan nila ni Irene. Kahit ang totoo ay gustong-gusto ko nang umiyak noon. Isipin ko pa lamang kasi na aalis na si Angel para sumama sa mami niya sa Japan ay sobra na akong nalulungkot. 15 taon, Papa Dudut. 15 taon ko lang
namang pinaikot ang mundo ko kay Angel. Ni hindi na nga pumasok sa isipan ko ang magpaligaw o mag-boyfriend para matutukan ang pagpapalaki sa kanya. Hindi naman sa isinusumbat ko na ang mga ginawa ko para sa pamangkin ko. Hindi ko lang talaga maiwasang isipin na kung bakit kailangan pang kunin sa akin ang isang taong sobrang bumubuo ng buhay ko. Sa kabila noon ay mas itinatak ko na lamang sa isipan ko na hindi naman talaga ako ang nanay ni Angel. Isa lamang akong mama ninang na pinaghabilinan sa kanya upang mag-alaga sa kanya sandali. Hindi ako ang totoong nanay niya na nagluwal sa kanya sa mundong ito. Ilang buwan lang ang nakalipas mula nang ipaalam sa akin ni Irene na uuwi na sila ng pamilya niya dito sa Pilipinas at gusto na niya sanang makasama si Angel sa pagbabakasyon nila dito. Siyempre pumayag ako. Sino ba naman ako para hindi payagan ng pamangkin ko na sumama sa totoong nanay niya, hindi ba? At nang ipaalam ko kay Angel ang plano ng mami niya na magbakasyon kasama siya, ay muli kong nakita kung gaano siya kasaya at ka-excited. Naging madalas nga rin ang pagpapakwento niya sa akin ng tungkol kay Irene. Kung mabait daw ba ito noong kasama pa namin sa bahay. Kung ano ang paborito nitong pagkain na pwede niyang iluto. Kung ano raw ang gustong lasa ni Irene sa kape at kung mahal daw ba siya ng mami niya. Lahat ng mga tanong niya ay sinasagot ko ng ayon sa mga natatandaan ko noong kasama pa namin dito sa bahay si Irene. Pati na rin ang tanong na kung mahal ba siya ng mami niya. Ngumiti ako noon at sinabi ko na mahal siya ni Irene. Nang dahil sa mga sinabi ko ay niyakap ako ni Angel. Mahigpit na yakap na nagpaiyak sa akin. Hindi ko yon pinahalata sa kanya, lalo na nang sabihin niya sa akin na mahal din niya ang mami Irene niya at excited na siyang makasama ito. At nang makauwi na sa Pilipinas sina Irene kasama ang pamilya niya ay tinawagan niya ako at sinabing susunduin daw nila si Angel sa susunod na linggo para isama sa pagbabakasyon nila sa Batangas. Pumayag naman ako at sinabi ko yon kay Angel na sobrang nagpa-excite sa kanya. Mabuti na lamang at sem break nila yon kaya naman sinabi ko na okay lang kahit na ilang araw niyang makasama ang mami niya. Kaya lang isang araw bago ang dapat na pagsundo ni Irene kay Angel ay tumawag siya sa akin para sabihin na hindi na niya muna masusundo ang pamangkin ko dahil may emergency daw ang asawa niya. At hindi matutuloy ang bakasyon nila. Nareschedule yon ng ibang araw na hindi rin natuloy. Hanggang sa isang buwan na sila dito sa Pilipinas pero hindi pa rin sila nagkikita ni Angel. Ang aga namang magdabog nitong si Angel. Mukhang hindi na naman siya sisiputin ni Irene sa dapat na lakad nila ngayong umaga. Kausapin ko na nga. O bakit ang aga-aga nang hahaba na yung uso mo't nagdadabog ka pa? Ay, wala po, Mama Ninang. Wala po. Parang gusto mo na ring sirain yung pinto ng kwarto mo eh. Sasabihin mo ba sa akin o huhulaan ko na lang? Tungkol sa mami mo na naman ba? Kakatawag niya lang po kasi kanina para sabihin na hindi niya ulit ako mapupuntahan dito eh. Talaga? Kausap ko lang siya kagabi. At sinabi niya na wala silang lakad ngayon kaya madadalaw ka niya dito sa bahay. Yun na nga po. Palagi na lang po niyang sinasabi na pupuntahan niya ako para isama sa bakasyon nila pero hindi naman po niya tinutupad. Ay, kilala niyo naman po ako, Mama Ninang, 'di ba? Alam niyo po na ayoko talaga nang hindi tinutupad yung pangako na binibitiwan sa akin.
Tsaka nakakailang pangako na po si Mami sa akin. Lahat yun, napako lang. Kaya nga ayoko nang nangangako sa'yo na alam kong hindi ko naman kayang gawin. Kasi sigurado na magtatampo ka sa akin ng 1 buwan. Buti pa nga po kayo naiisip niyo yun. Samantalang si Mami, ilang beses na yung ginagawa sa akin. Ay, ilang beses na po niya akong pinapaasa. Hindi ka naman siguro gustong paasahin sa wala ng mami mo. Baka may nangyari lang na hindi inaasahan. Di sana, hindi na lang po siya nangangako. Mas gusto ko pa nga po yun kesa yung sasabihan niya ako ng kung ano-ano pero hindi naman niya tutuparin. Huwag ka nang magtampo sa mami mo. Alam mo namang may inaasikaso rin yun na negosyo ngayon, kaya madalas na walang oras sa maraming bagay. Isa pa, para sa'yo rin naman yung ginagawa niya pero ano ba naman po yung dalawin niya ako kahit 1 beses lang po dito sa bahay, di ba? Hindi man lang niya naisip na gusto ko rin siyang mayakap. At sigurado ako na gusto ka rin niyang mayakap ng mahigpit. Nagkataon lang talaga siguro na wala siyang choice ngayon kasi nga busy siya sa bagong negosyo nila. Ay, Mama Ninang, ayaw po ba sa akin ni Mami? Kaya iniwan na lang po niya ako sa inyo? Huwag mong isipin yan. Ano ka ba? Mahal na mahal ka ng mami mo. Kaya nga nagawa niya magtrabaho sa malayo kasi para sa'yo rin yun. Kasi gusto niya, pagbalik niya, mabibigyan ka na niya ng magandang kinabukasan. Ganito na lang, tayo na lang ang mag-date ngayon. Isipin mo na lang na ako ang mami mo ngayon at i-enjoy natin ang araw na to. Bakit kasi hindi na lang po kayong naging totoong nanay ko Ayoko na po sa kanya. Pwede po ba na kapag kinuha nila ako, huwag niyo na lang po ako ibigay? Kasi kayo naman po yung palagi nandyan Kayo po yung palagi nagpaparamdam ng pagmamahal sa akin. Tsaka kahit kailan hindi niyo po ako pinaasa tsaka sinaktan. Hindi kagaya nung ginagawa niya sa akin. Alam ko naman na may dahilan si Angel na magtampo sa magulang niya, lalo na kay Irene. Ang pinakaayaw kasi talaga niya ay yung binibitawan siya ng pangako na hindi naman natutupad. Kaya lang ayoko talaga na nagkakaroon siya ng sama ng loob, lalo na sa mami niya. Alam ko kasi na darating ang araw na makakasama din niya ito. Mas mahihirapan siya kung meron siyang naiipon na sama ng loob. Kaya lahat ng mga positibong bagay ay idinadahilan ko na sa kanya para lamang hindi siya magalit kay Irene. Sinusubukan kong paliwanagan ang isipan niya na wala talagang kasalanan ng mami niya dahil para rin sa kanya ang ginagawa nito. At hanggat maaari ako na lang ang bumabawi sa mga pagkukulang ng magulang niya. Nasusuklian naman yon ng mga paglalambing na ginagawa sa akin ni Angel. Lalo na kapag pinaparamdam niya sa akin na sana ako na lang ang totoong nanay niya. Pagkatapos ng ilang beses na pagpapaasang ginawa ni Irene kay Angel, ay unti-unting nagbago ang ugali ng pamangkin ko. Nagsimulang bumaba ang mga grades niya. Ginagabi siya ng uwi hanggang pati ang paraan ng pakikipag-usap niya sa aming pangalawang magulang niya ay nagbago na rin. Nung una ay hindi ko yon masyadong pinapansin dahil naisip ko na baka nagtatampo lang ang bata. Pero habang tumatagal, parang mas lalo lang siyang lumalala. O Angel, mabuti naman at naisip mo pang umuwi dito sa bahay. Talagang nagmadali kang dumiretso dito sa kwarto ha? Mama Ninang! Bakit parang ang aga niyo pong nakauwi ngayon? At ikaw, bakit parang sobrang late mo naman yatang nakauwi? Ay, sorry po. Birthday po kasi ng kasama ko medyo napasarap lang po yung kwentuhan kaya ginabi po kami.
Ginabi sa kwentuhan o inuman? Sino yung mga kasama mo sa kotse na naghatid sa'yo dito? At bakit hindi sila mga naka-uniform? Mga kaklase ko rin po yun. Hindi po kasi sila pumasok sa klase kaya hindi po sila naka-uniform. At kaya ba kayo magkakasama kasi hindi ka rin pumasok sa klase mo? Pumasok po ako. Kaya lang intrams kasi namin ngayon kaya nag-half day na lang po ako at sumama po sa kanila. At kailan ka pa natutong magbulakbol? Hindi po ako nagbubulakbol. Hindi nagbubulakbol, pero nag-half day ka sa klase nyo at hindi ka dumiretso dito sa bahay. Intrams nga po namin sa school kaya umalis na lang po ako doon sa school ng maaga. Wala rin naman kaming gagawin dun eh. At hindi mo man lang naisip na mag-text kanino man sa amin ng Tito Sherwin mo? Magte-text naman po dapat ako, kaya lang kasi nalowat po yung cellphone ko eh. Alam mo ba kung nasaan ang lolo mo? Nandun sa barangay. Pinagtatanong-tanong ka. Alalang-alala na kami dito sa bahay, tapos uuwi ka lang pala ng lasing? Wala naman po kasi akong sinabi na mag-alala kayo sa akin. Kaya ko naman po ang sarili ko. Kailan ka pa natutong maglasing ng ganyan? Ang dami nyo namang tanong eh. Hindi naman kita nanay, di ba? Oo, hindi mo nga ako nanay. Pero tita mo ko. At umayos ka ng sagot sa akin, ha? Iyon na nga eh. Tita lang kita. Kung makaasta kayo, para kayo nanay ko ah. Teka nga, kanino mo ba natutunang sumagot ng ganyan? Pwede ba Mama Ninang, bukas na lang po tayo mag-usap? Masakit po kasi yung ulo ko eh. Hindi! Alam mo, sanay na sanay kang tinatalikuran kami ng tito at lolo mo kapag pinapagalitan ka namin. Ano ba talagang problema mo? At nagpapakalasing ka ng ganyan? Gusto niyo pong malaman kung anong problema ko? Kayo! Kayo ni na Mami! Kasi wala po kayong ibang pinaramdam sa akin kundi isa akong malaking pabigat! Ano? Hindi totoo yan! Hindi po totoo? Kaya po ba lagi ninyong pinaparamdam sa akin na okay lang na kunin ako ni Mami sa inyo? Samantalang ako, palagi kong hinihiling na sana kapag dumating yung araw na yon, hindi niyo na lang ako ibigay. Kasi nga mas mahal ko kayo eh. Kaya lang, Mama Ninang, na-realize ko, pare-pareho lang pala kayo ni na Mami. Kaya please na ha, tigilan niyo na po ako sa pagiging nanay-nanayan ninyo sa akin. Teka! Angel! Labas ka na! Mama Ninang! Labas na! Gusto Teka, ko Angel! mapag-isa! Kinakausap pa kita! Labas na! Angel! Medyo nagulat ako sa mga naging sagutan naming dalawa ni Angel ng gabing yon. Hindi ko alam papadudod kung saan ako nagkamali sa pagpapalaking ginawa ko sa kanya. Palagi kong pinapaalala sa kanya na may mga magulang pa rin siyang sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Na hindi siya dapat magtanim ng sama ng loob sa mami niya. At dapat ay handa na ang loob niya na makasama ang mami niya dahil mahal na mahal siya nito. Pero hindi ibig sabihin noon ay isa na siyang malaking pabigat sa buhay ko. Na anumang oras ay handa ko siyang ibigay sa totoong mga magulang niya. Lalo na kay Irene. Kasi sa totoo lang papadudod, ini-imagine ko pa lang na iiwan niya ako para sumama sa tunay niyang nanay ay hindi ko na mapigilan ang sarili ko na maiyak. Pero doon din naman papunta yon, hindi ba? Hindi ako ang tunay na nanay ni Angel. Tita lang niya ako. Kaya kahit saang anggulo ko tingnan, ang mami niya pa rin ang mas may karapatan sa kanya. Kaya dapat ay hindi ko ilayo ang loob niya rito. Dahil ayokong mahirapan siya na makasama si Irene sa oras na kunin na siya sa akin ng tunay na mami niya. Mula nga ng araw na yon ay naging malamig na ang pakikitungo ni Angel sa akin. Hindi na niya ako masyadong kinakausap o nilalambing. Palagi din siyang nagkukulong sa kwarto niya. At hindi ako sigurado kung nagkakausap ba sila ng mami niya. Naisip ko na baka nahiya na lang din siya sa mga nasabi niya nung gabing nalasing siya. Ang bagay na matagal na pala niyang kinikimkim sa dibdib niya. Mabuti na lamang kahit paano ay tumaas na ulit ang grades niya.
Hindi na rin siya masyadong ginagabi ng uwi at kahit kailan ay hindi na ulit siya naglasing pa. Siguro ay kinakailangan niya lang talagang ilabas ang kung anuman ang bagay na gumugulo sa isipan niya at nagpapabigat sa nararamdaman niya. Gusto ko siyang kausapin pero baka mas kailangan niya pa ng oras na mapag-isa. Kaya hinayaan ko na lang muna siya. Ayokong mas gumulo ang isipan niya at matalinong bata naman kasi ang pamangkin ko. Alam ko na marirealize niya rin kung ano ang tama at mali sa mga iniisip niya tungkol sa akin. Mabuti na lang wala masyadong tao dito sa grocery. Makakapamili ako agad at makakauwi ng maaga. Teka, si Irene ba yun? Siya nga, kasama yung bago niyang pamilya. Bakit hindi man lang siya nagparamdam kay Angel na nandito lang pala siya sa Pangasinan? Irene! Kylie? Yaya, ikaw munang bahala sa mga bata. May kakausapin lang ako. Nandito ka na pala sa Pangasinan. Ni hindi ka man lang nagpaparamdam sa anak mo. Ang totoo, bala ko sana siyang sorpresahin. Sorpresahin? Talaga lang Pwede ba, Kylie? Ayoko ng gulo. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan to. Ayoko rin naman ng gulo. Pero hindi na natin pwedeng palipasin pa to sa ibang araw. Okay, fine. Ano bang gusto mong mangyari? Sisingilin mo na ba ako sa mga nagastos mo sa anak ko? Na hindi mo man lang talaga kukumustahin sa akin si Angel? Kung namimiss ka ba niya? Kung anong kinukwento ko sa kanya tungkol sa'yo? Kylie, saan ba papunta tong usapan? Bakit hindi mo nalang diretsuhin kung ano yang gusto mong sabihin? Ano ba kasi talagang plano mo sa anak mo? Alam mo kasi, pagod na siyang umasa sa mga pangako mo At sawang-sawa na rin akong ipagtanggol ka sa kanya. Alam ko naman yung pagkakamali ko doon, pero bumabawi naman ako sa pinadadala kong package sa kanya, di ba? Pero hindi sapat yon. Hindi pera o material na bagay ang kailangan niya. Pwede ba, Irene? Maawa ka naman sa anak mo. Kung wala ka talagang balak kunin si Angel, huwag mo na siyang paasahin ng paulit-ulit. In-explain ko naman sa kanya kung bakit hindi ko kagad siya makukuha. At sinabi niya sa akin na naiintindihan niya ako. Kaya wag mo na nga akong sumbatan dahil in-explain ko naman sa kanya lahat ng mga plano ko. Nasa kanya na yon kung maiintindihan niya ako o hindi. Wala kang idea kung gaano ka kaswerte sa anak mo. Kahit hindi niya naranasang makasama ang tunay na nanay niya. Ni minsan, hindi na walang pagmamahal niya para sa'yo. Hindi naman siya paulit-ulit naaasa na tuparin mo yung pangako mo. Na ilang beses lang napako kung hindi ka niya gustong makasama, di ba? Kung hindi ka niya mahal? Kaya sana naman, huwag mong sayangin yung oras at pagmamahal ng anak mo para sa'yo. Kasi sa totoo lang, willing naman akong saluhin lahat yon. Kung willing ka rin lang ibigay siya sa akin ng buo. Kahit paano ay nabawasan ang bigat na nararamdaman at dinadala ko nang magkaharap kami ni Irene. Nasabi ko na sa kanya ang mga bagay na matagal ko nang gustong sabihin tungkol sa anak niya. Ang lahat ng hinanakit ko dahil sa paulit-ulit niyang pagpapaasa kay Angel. Pati na rin ang nararamdaman ng anak niya nang dahil sa ginagawa niya. Masyado na kasi siyang makasarili at masyado nang nasasaktan ang pamangkin ko. At siguro nga dahil sa mga sinabi ko ay sobra siyang na-guilty sa mga naging pagkukulang niya bilang isang nanay. Dahil kinabukasan ay tinawagan niya ako, hindi lang para kumustahin or kitain si Angel, kundi para tulungan siya na ayusin ang mga papeles ng anak niya at maisama na niya pabalik ng Japan. At dahil wala rin namang pagtutol na ginawa si Kuya Brian na nasa kulungan pa rin nang sabihin sa kanya ang plano ni Irene,
Sinimulan ko na ring ayusin ang mga papeles ni Angel. Nagkita na rin sina Angel at Irene, kagaya ng inaasahan ko ay naiyak sa tuwa ang pamangking ko nang yakapin niya ang mami niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay parang gusto kong magsisi sa mga sinabi ko kay Irene. Pakiramdam ko kasi ay ako pa yung gumawa ng paraan para tuluyang mawala sa akin ang pamangkin ko na itinuring ko ng anak-anakan. Pero eto naman talaga ang dapat mangyari. Ang makasama ni Angel ang tunay niyang nanay. Naging mabilis din ang proseso ng lahat. Hanggang dumating ang araw na kailangan ng mag-impake ni Angel para tuluyan ng umalis kasama ang mami niya. Mama Ninang, pwede po ba tayo mag-usap? Sige. Tapos ka na bang mag-impake? Opo, tapos na po. Buti naman. Ano ba yung sasabihin mo? Medyo abala kasi ako dito sa ginagawa ko. Gusto niyo po ba talaga akong umalis? Napag-usapan na natin to, di ba? Aalis ka dahil kailangan mong sumama sa mami mo. Pero gusto niyo po ba talaga akong sumama sa kanya? Hindi naman na importante kung gusto ko o ayaw ko na umalis ka. Mas importante, ang magandang kinabukasan mo sa Japan. Ito naman ang matagal mo na rin gustong mangyari, di ba? Makasama yung totoong mami mo. Sa tingin niyo po ba, ito talaga yung gusto ko? Hindi niyo po ba talaga ako tatanungin kung ano yung gusto kong gawin sa buhay ko? Kung ano yung nararamdaman ko ngayon? Kasi pinamimigay ako ng taong buong buhay ko. Kinilala ko ng nanay ko. Bakit, Angel? May magbabago pa ba? Kapag nalaman ko kung anong gusto mong mangyari? Wala na. Dahil kukunin ka rin ang mami mo sa akin. O sige, gusto mong marinig kung ano ang gusto ko talagang mangyari? Simula nang mayakap kita. Mula nang matuto kang magsalita. At mula sa unang beses na narinig ko sa iyo ang salitang, "Mahal kita, Mama Ninang." Araw-araw kong pinagdarasal noon na sana hindi ka nabalikan ng mami mo. Pwede niyo naman po akong hindi ibigay sa kanya eh. Kasi Mama Ninang, ayoko pong sumama. Ayoko pong umalis dito. Pero hindi nga pwede. Dahil kahit kaano ko kagusto na sa akin ka na lang, na dito ka na lang sa bahay, hindi pwede. Kasi hindi naman ako ang totoong nanay mo. Angel, makinig ka. Kailangan mong sumama sa kanya. Dahil mas maganda yung magiging buhay mo doon. Pero aanhin ko pang magandang buhay kung hindi naman po kayo kasama ko. Mama Ninang, mas gusto ko po dito. Mas gusto ko pong kayo yung kasama ko. Ako rin naman eh. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, kaya kung pwede lang na hindi na kita ibigay sa mami mo, pero ayokong mas lalong magulo yung buhay mo. Kaya Angel, anak, hindi ibig sabihin na ibibigay kita sa mami mo. Ayoko na sa'yo na pinamimigay na kita o pabigat ka sa akin. Mas may karapatan ng mami mo sa'yo. Karapatan na kahit kailan hindi ako magkakaroon. Kasi hindi naman akong nagsilang sa'yo. Pero kayo po yung nag-alaga sa akin eh. Kayo po ang nagparamdam sa akin ng pagmamahal na kahit kailan hindi binigay sa akin ni Mami. Hindi po ba mahalaga ang karapatan na yon? Alam mo kung ano yung pinakamahalaga ngayon? Pinahalagahan mo lahat ng mga ginawa ko para sa'yo. Hindi mo binaliwala yung sakripisyo at pagmamahal na binigay ko, anak.
Hindi mo naman ako kakalimutan kahit nasa malayo ka na, di ba? Siyempre hindi po! Kahit kailan hindi ko po kayo makakalimutan. Pero Mama Ninang, gusto ko pa rin po kayo laging makasama. Tsaka makausap. Dito na lang po ako, please. Huwag niyo po ako ibigay kay Mommy. Pwede naman tayong magtawagan o mag-video call kahit araw-araw pa. Mama Nina. Para palagi ko pa rin maiparamdam sa'yo na kasama mo pa rin ako kahit wala na ako sa tabi mo. Basta Angel, tandaan mo, mahal na mahal ka ng Mama Ninang mo at wala nang makakapagpabago doon kahit gaano man tayo kalayo sa isa't isa. Papa Dudut, hindi ko na nga pinigilan pa si Irene na makuha si Angel mula sa pangangalaga ko. Kahit gaano ko kagusto na ako na lang ang tumayong ina sa pamangking ko, alam kong hindi rin naman po pwede. Isa pa ay mas maganda ang buhay na maibibigay sa kanya ng mami niya sa Japan. At kahit kitang-kita ko na sobrang labag sa kalooban ni Angel ang sumama sa mami niya, kinumbinsi ko pa rin siya. Ayoko kasing maging hadlang sa magandang future niya. Pinaliwanagan ko siya na kahit magkalayo kami ay hindi ako titigil sa pagiging mami ninang niya. At mahal siya ng mami niya. Mahal na mahal siya nito at matagal na rin siyang gustong makasama. Kaya sa huli ay buo na rin ang loob niya na umalis at sumama kay Irene sa Japan. Ngayon ay magtatatlong taon na buhat nang umalis si Angel sa bahay. Paminsan-minsan ay umiiyak pa rin ako, lalo na kapag nami-miss ko siya. Madalas pa rin naman kaming nagkakausap o nagvi-video call. Lagi niya akong kinekwentuhan ng mga nangyayari sa kanya sa Japan. Pati na yung pagse-celebrate niya ng kanyang 18th birthday noon. Pinadalhan niya ako ng mga larawan at mabuti na lamang at wala pang COVID virus ng panahon na nagparty sa Irene para sa birthday ni Angel. Nakita ko kung gaano siya kasaya sa dami ng mga bisita at regalo na natanggap niya. Bagay na hindi ko maibibigay kung ako ang kasama niyang mag-celebrate. Pero kahit paano ay nagkaroon pa rin kami ng kaunting salo-salo sa bahay kasama sina Sherwin at Papa. Habang nag-video call si Angel, gusto ko kasing iparamdam sa kanya na parte pa rin siya ng pamilya. Palagi ko ring pinaparamdam na pwede niya pa rin akong kwentuhan kagaya ng dati. Naging magkalayuman kami ay hindi ako mawawala bilang mama ninang niya. Nangako naman si Angel na ako ang kauna-unahan niyang dadalawin at yayakapin sa pag-uwi nila dito sa Pilipinas. Hindi ko sigurado kung lahat ng iyong mga listener ay naiintindihan ang ginawa kong desisyon para sa pamangking ko. Siguro ang iba sa kanila ay maiinis dahil parang puting lang siya na ibinalik ko sa mami niya. Kahit pwede ko naman talaga siyang ipaglaban. Pero Papa Dudut, ayoko kasing maging makasarili at ipagdamot hindi lang ang magandang buhay na pwede niyang makuha kung hindi ang karapatan ng totoong mami niya. Hindi pa man ako isang tunay na nanay ay alam ko na rin halos ang pakiramdam kung paano magkaroon ng isang anak. At naniniwala ako na sapat na yung maiparamdam kong pagmamahal kay Angel para maramdaman niya ang pagmamahal ng isang tunay na nanay kahit na hindi ako ang nagsilang sa kanya. Dito ko na po tinatapos ang sulat ko. Sana kahit papaano ay may naihatid pa rin na aral sa buhay ang kwento namin ng anak-anakan ko. Na kaya nating maging isang mabuting magulang kahit na hindi tayo ang nagsilang sa bata. Muli ay nagpapasalamat ako sa pagpili at pagbabasa ninyo ng sulat ko. More power and God bless po sa inyong lahat. Ang inyong forever kabarangay,
Kylie, mga kapuso, nasusukat ba ang pag-ibig? Paano malalaman kung tama lang o sobra na at nakakasira na? May mga taong hindi masukat ang pagmamahal dahil ito ay umaapaw at lumalampas pa sa karaniwan. Madalas ang ganitong pagmamahal ay nakakabuti para sa atin at kung minsan naman ito ay nakakasama. Aling pag-ibig ba ang sapat para sa iyo? Dear Papa Dudut. K-pop. Ito ang tawag sa akin ng mga katrabaho kong Pinoy kapag nagbibiruan kami. K-pop hindi dahil sa mahilig ako sa mga Korean pop stars na uso ngayon at kinakabaliwan ng mga kabataan tulad ng BTS, EXO, Blackpink at Momoland. Hindi rin dahil mahilig ako sa Korean novela at Korean fashion trends. Naging K-pop ang tawag nila sa akin dahil maliban sa singkit ako, slim at maputi ay kamukha ko daw ang gumanap noon bilang Johnny sa Korean novela na pinamagatang Endless Love. Ito papadudot ang palabas na sinusubaybayan noon sa TV nang umalis ako sa Pilipinas. Ako po si Lance, 39 years old, may asawa at 2 anak na teenager. Pareho kaming nurse ng misis ko at kami ngayon ng pamilya ko ay currently nakabase sa California. Paminsan-minsan every 2 or 3 years ay nakakauwi kami ng Pilipinas kapag bakasyon gamit ang aming kaunting naipon. Looking good, moving up, moving on. May nakapagsabi sa akin noon ng mga salitang ito, ang mga dapat na sinasabi ko sa sarili ko sa harap ng salamin para kayanin ang lahat ng challenges sa buhay. Ang mga salitang ito ang pang-boost ko sa aking confidence kung napapagod na ako at gusto ko nang mag-give up. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na nasa gitna kami ngayon ng proseso ng paghihiwalay ng asawa ko. To make the long and complicated story short, ay hindi na kami magkasundo sa maraming mga bagay. Irreconcilable differences ang tawag dito sa mga papeles at dokumento na pinapipirmahan ng abogado namin sa isa't isa. Mga dokumento na hanggang ngayon ay pareho naming hindi napipirmahan. Hindi ko rin alam kung bakit hindi pa namin ito pinipirmahan. Kung iisipin mo, Papa Dudut, parang kahit na pagpirma ng dokumentong ito ay halos hindi pa rin kami nagkakasundo ng asawa ko. Nagsimula ang usapang hiwalayan dahil sa kakulangan ng oras dahil pareho kaming subsob sa trabaho. Pinalala pa ng pagsiselos at pagdududa hanggang nasulsulan ng mga away at tampuhan sa pagitan ng mga kamag-anak namin at mga biyanan sa magkabilang panig. Madalas na kaming nag-aaway ng misis ko, Papa Dudut, kaya minabuti naming maghiwalay na lamang. Teenager na pareho ang mga anak namin at sa halip na araw-araw silang madamay sa paulit-ulit na away naming mag-asawa, ay nagpasya na kaming tapusin ang lahat so we can all move on. In-explain naming mag-asawa sa aming mga anak ang aming sitwasyon. Sinigurado naming naiintindihan nila. Matatalino naman silang pareho at malapit na ring magsimula ng kani-kanilang buhay. Nangako kami na susuportahan namin sila and we will always be at their side. Pinag-usapan namin ito ng maigi at masasabi naming okay na kami sa desisyon. Okay lang kami. Kung minsan, Papa Dudut, tinatanong ko sa sarili ko, dapat ba akong magalit? Sabay kabig naman ng aking isipan na may kasamang tanong. Kung magagalit ako ay kanino naman ako magagalit? Binuo ko ang pamilyang ito for 19 years sa Amerika. Pero bakit parang manhid ako sa pagkasira nito? Hindi ba dapat nagwawala ako ngayon? Hindi ba dapat ay sinasabi kong hindi ko kayang mawala ang asawa ko sa buhay ko? Bakit hindi ko maramdaman ang sakit at pait ng sitwasyon na ito? Bakit ako manhid? Ang daming tanong, Papa Dudut.
Iisa lang ang katotohanan. Manhid na ako. All is good, looking good, moving up, moving on. Sa ngayon, I eat healthy. I exercise a lot. I keep up with the fast-paced life. I am moving on, Papa Dudut. Pero sa likod ng isipan ko ay may naglalarong tanong, moving on na ba talaga ako? O running away? May tinatakbuhan ba ako? Hanggang ngayon, kahit na nagkaroon na ako ng sariling pamilya ay tinatakbuhan ko pa rin ang alaala ni Agnes. Manila, year 2000. Ito ang lugar at panahon na kung saan ay nagbago ang takbo ng buhay ko. Ang huling taon bago ako pumunta ng Amerika. 20 anyos pa lamang ako noon, binata at bagito pa lamang sa mga adventures and challenges na inihanda sa akin ng buhay. Isa pa lamang akong fresh intern noon sa isang maliit na ospital na naging malaking bahagi ng training ko bilang nurse. Tulad ng nakakarami, pinangarap kong mag-abroad. Bago makapag-abroad, ang isang nurse na kagaya ko ay kailangan ng experience at credentials. Mula noon hanggang ngayon, training pa rin ang labanan sa kahit na anong trabaho. Kailangang fully prepared ka sa kung anong sitwasyon. Ang aga mo ah. The early bird catches the worm. Mabuti na yung maaga para makakuha ng magandang assignment. Pagkatapos ng training mo, early bird ang ilalagay ko sa recommendation ko sa'yo. Okay na yun, basta wag the worm. Ano bang happening ngayon sa ER? Let's see. Base sa folder merong may fractured ankle. Isang misis yung nasa corner na yon, nadula sa CR. Under observation pa siya. Yung nasa bed naman sa kabila, slight head injury. Nasagsaan ng taxi. Yung driver naman ng taxi nasa kabilang bed na high blood sa stress. Sila na rin ang nagtakbo sa sarili nila dito sa ospital. Lasing at di lang basta lasing, heavily intoxicated. Parang tabloid lang ah. Regular day sa ER. Walang exciting? Eto ang exciting. Lapit ka. Ano yan? Yung favorite patient mo, nandito ulit sa taas for check-up. Unang araw niya. Si Agnes? 3 days, full medical. Pwede bang pa-assign sa kanya? Pwede ba naman yun? Sa ER ka kaya? Sige na, please. 36 hours naman ang duty mo, diba? Kahit hindi kita i-assign sa kanya, makakasalubong mo pa rin siya. Sige na, palitan ko ng duty. I-take over ko ang schedule mo next week. Sige na, please. I-assign mo na ako sa kanya. Bawal eh. Mahabang bakasyon din yun para sa'yo. Ayaw mo nun? Mas makakasama mo na matagal yung boylet mo. Shh! Huwag kang maingay dyan. Ako nang bahala sa'yo. Ewan, basta, pag-iisipan ko. Kahit magkulong kayo sa bahay ng boylet mo. Ano ba? Bad ka. Sabi ko huwag kang maingay dyan eh. Sige na kasi, payagan mo na ako. Okay, fine. Total, early bird ka naman. Ayan! Thanks, Mamu! Mga kung tawaging mamu, oy. Ating lang to ha. Sure. Excuse me, hindi boylet yun. Forever ko na yun. Papa Dudut, March 12, 2000. Nang una kong makita si Agnes. First day of duty ko pa lamang noon sa ospital nang una kong nakita siya. Kulang ang staff noong araw na yon kaya nagboluntaryo akong magdala ng supplies sa nursery section ng ospital. Pink ang unang uniform na pinasuot sa akin. Sa pagdating ko sa nursery dala ang isang kahon ng supplies ay kitang-kita kong naginhawahan ang pagmumukha ng nurse na on duty dahil kanina pa pala niyang gustong mag-CR pero hindi siya makaalis dahil mag-isa lang siya at walang magbabantay sa mga bata. Ibinaba ko muna ang kahon at sinabing ako na lang ang magbabantay kahit ilang sandali habang wala siya. Nagpasalamat ang nurse at dali-daling nag-excuse para pumunta ng CR na nasa dulo pa ng floor. Naiwan ako ng ilang minuto kasama ang 4 na sanggol na mahimbing na natutulog sa nursery. Tahimik sa nursery room.
Nang inilibot ko ang aking paningin sa loob ng kwarto, ay nakita ko sa viewing window ang isang babae na nakasuot ng kulay blue na damit na pampasyente na binalutan ng sweater na maroon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Agnes. May dimple siya sa kanang pisngi. Ito ang unang napansin ko noong nakita ko siya. Maputi si Agnes at medyo singkit. Mas matangkad lang ako ng kaunti sa kanya sa taas kong 5'7". Nakadungaw siya sa bintana ng nursery at pinapanood ang mga sanggol. Ang akala ko noon ay nanay siya ng isa sa mga babies na nasa nursery. Ang bata naman niyang ina, ang sabi ko sa sarili ko. Halos magkaedad lang kami, Papa Dudut. Dahan-dahan kong binuhat ang sanggol na tinitignan niya at nilapit ito sa viewing window para makita niya ng malapitan. Feeling proud ako noon, Papa Dudut. Bilang bagitong nurse, pakiramdam ko ay may nagawa akong magandang kontribusyon sa mundo nang ilapit ko ang sanggol sa kanyang ina kahit may makapal at malawak na salamin sa aming pagitan. Sandaling nagtagpo ang aming mga tingin. Parang tumigil ang mundo ng mga sandaling yon. Mapungay at maamo ang kanyang mga mata. May dimple din pala siya sa kaliwang pisngi. Sayang, sabi ko sa sarili ko, taken na siya. Naputol ang sandaling yon nang biglang bumukas ang pinto ng nursery. Paglingon ko sa likuran ay nakabalik na ang nurse on duty. Kumaway siya sa babae sa bintana, hudyat na kilala niya ito. "Hi Agnes," ang sabi ng nurse sa mahinang boses para hindi magising ang mga sanggol na natutulog. Sinundan ito ng pabulong na, "Kumusta ka na?" Sabay turo sa babae sa bintana nang halos walang lumalabas na tunog mula sa kanyang bibig. Thumbs up ang sagot ni Agnes mula sa labas. Kompleto ko nang nakita ang kanyang dimples, left and right. Para siyang mas batang Alice Dixon. Nag-disappear ang kanyang mga mata sa tuwing ngumingiti siya. Monthly check-up pala ni Agnes noong araw na yon at ang sabi sa akin ng nurse on duty habang hindi inaalis ang tingin at ngiti kay Agnes. "Hindi siya ang nanay ng bata. Magtanong ka kasi. Huwag kang basta-basta." Formal kaming nagkakilala pagkatapos ng sandaling yon sa nursery. Ipinakilala siya sa akin ni Mamu na naging supervisor na ng training ko matapos ang ilang buwan. Halos monthly ang check-up ni Agnes, kaya madalas ko siyang nakikita. Dahil maamo ang kanyang mukha at hindi siya nahihiyang makipag-usap kahit kanino man, ay naging kaibigan na niya ang karamihan sa mga doktor, nurses at hospital staff at pati na rin ang ilang mga pasyente na nakakasabay niya. Unti-unti nang nahuhulog sa kanya ang aking puso at tuwing nakakausap ko siya ay lalong bumibilis ang tibok nito. Aaminin ko na iisa pa lamang ang naging girlfriend ko at noong high school pa ako noong naging kami. Nagkahiwalay kami noong magkolehiyo na siya sa ibang lugar. Broken hearted ako noong nangyari yon at ibinuhos ko sa pag-aaral ang aking atensyon. Ngayon ko lamang ulit naramdaman ito, pero sa pakiramdam ko, ito ang mas totoo at tunay na pagmamahal. Once or twice a month ay nakakapag-usap kami ni Agnes at madalas na nabibiyayaan ng mas mahabang kwentuhan tuwing naa-assign ako sa kanyang floor. Salamat kay Mamu dahil mas madalas din ang pagkakataon na yon. Kumusta ang paborito kong patient? Heto, mahina pa rin ang puso. Dito ka sa tabi ko, Lance. Ha? Magra-rounds na si Doc eh. Baka mahuli tayo kung ano pang isipin. Ano ka ba? Kailangan ko lang ng alalay sa pagtayo. Nandito ka lang last month ha. Hindi ko ina-expect sa'yo ang sagot na mahina pa rin ang puso. Dapat strong and fighting. Ang bilis ko kasi mapagod lately. Mabilis kesa sa dati? Mas mabilis pa kesa mabilis na dati.
Kumusta naman ang favorite nurse ko? Well, galing ako sa ER. Merong may fractured ankle, may nabundol ng taxi, may lasing na nagulpe. Regular day. Parang headlines ng tabloid ah. Yan din ang sabi ko sa chief nurse ko eh. Si Mamu? Ayaw nga niyang patawag ng Mamu eh. Nasilip mo ba ang folder ko? Anong sabi ng detail ko? Agnes, mahina ang puso mo. Hindi ka dapat palaging napapagod. Pagod na ako, Lance. 2 araw kada buwan ang schedule ng check-up ni Agnes sa ospital. Bata pa lamang siya ay mahina na ang pinakamalaking ugat na nagdadala ng dugo mula sa kanyang puso papunta sa buong katawan. Ang delikado sa kondisyon niya ay maaaring bumigay ito kahit na anong oras kaya dapat ay regular ang monitoring. Hindi maiging makapaglabas ng dugo ang kanyang puso kaya nahihirapan itong magtrabaho ng maigi. Mode of lifestyle ang cause nito para sa karamihan. Sa madaling sabi ay bunga ng pagpapabaya sa katawan. Kay Agnes naman, pinanganak na siyang may ganito. Sa madaling sabi, hindi niya kagustuhan. Papadudot hindi naging sagabal para kay Agnes ang kanyang kondisyon. Nagtuturo siya sa prep. Kung bawal ka nga naman sa stress ng panganganak, edi palibutan mo ang sarili mo ng mga bata. Iningatan ni Agnes ang puso niya dahil gusto niyang mabuhay. Gusto niyang magpatuloy at eto ang dahilan kaya pabalik-balik siya sa ospital, siya at ang kanyang ina. Ang bawat tao sa mundo ay may kanya-kanyang tungkulin. Ang bawat tao ay may papel na ginagampanan. Kadalasan ay hindi lang isa kundi 2, 3 o mas higit pa. Para sa akin bilang nurse, 3 ang uri ng tao. Ang mga tagasagip ng buhay, ang mga gustong magpasagip, at ang mga tao na ayaw magpasagip. 5 buwan matapos kaming unang magkakilala, August year 2000. Binanggit ni Agnes sa akin ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Hanggang ngayon ay ito pa rin ang naririnig ko sa aking isipan. Ang sabi niya ay pagod na raw siya. Pagod na sa kakatingin mula sa labas ng mga bintana. Pagod na sa paghahangad ng mga bagay na hindi naman magiging kanya papadudot. Bakit ganon? Kung sino pa ang matinding magmahal ay siya pa ang mahina ang puso. Kung sino pa ang gustong magpasagip, siya pa ang halos wala nang makapitan. Dapat kasi may motivation ka para gumaling ka. Anong motivation ko para gumaling? Alam ko na. Papasyal tayo sa mall. Sa may arcade. Dance Revo, yung ganun. Dance Revo? Uso pa ba yun? Maganda yun. Exercise para sa'yo. Paano kung mapagod ako? Di ba sabi mo bawal ang mapagod? Oo nga no. E di, laro na lang tayo ng mga video game. Yung car racing. Bawal din ang too much excitement. Aba, parang mas ikaw pa ang nurse sa ating dalawa. Labas-pasok ako sa ospital mula grade 1, no? Maniwala ka, dapat bigyan na ako ng PhD sa medicine dahil memoryado ko ng mga sakit ko. Alam ko na. Uupo na lang tayo sa bench sa mall. Tapos, manonood tayo ng mga nagsasayaw. Matagal ko nang ginagawa yan. Hindi na bago yan. Ibahin mo this time. Anong difference? This time, may kasama ka. Hehehe. Magtrabaho ka na nga. Mag-superhero ka na dun sa ibang room ng hospital. Oo, gusto mo manlait? Manlalait tayo ng mga sumasayaw. Gusto mo yun, di ba? Sige, fine. Oo na. Ang motivation ko ay manood ng mga sumasayaw at manlait. Salamat, Lance. Salamat sa ano? Nurse kasi ang palagi kong kasama kapag namamasyal. Ano ba ang tingin mo sa akin? Friend. Friend? Kaibigan. Nurse din ako. Ayoko kasi i-impose sa isang friend na bantayan ako. Ayokong obligahin. Voluntary ko naman ginagawa to.
Aba, Nurse Lance, may pinapahiwatig ka ba? Aba, Patient Agnes, may magagalit ba? May magagalit ba kung ano? Doc, good afternoon. How are you feeling today, Agnes? Mabuting umingiti ka na. Mas magaan na po ang pakiramdam ko ngayon, Doc. Nasaan ang scan niya? Eto po, Doc. So, bakit palagi kang napapagod lately? What have you been doing different? Doc, hindi ko rin po alam eh. Regular stuff, I guess. We have to run more tests. You really have to stay for 3 days. Paano po yung trabaho ko, Doc? You need to take a rest. Stay away from stress. Nagtuturo ka pa ba? Opo, Doc. Nursery level pa rin. Nako, makukulit na mga bata pa man din. Baka yan ang source ng stress mo. I'll make my rounds muna tapos babalikan kita mamaya, okay? Meanwhile, you just relax. Sige po, Doc. Lance, are you coming? Yes po, Doc. See you later. Kadalasan papadudot ay 2 araw lamang kada buwan ng check-up ni Agnes. Pero dahil siguro sa sobrang pagod sa trabaho ay nadagdagan pa ng 1 araw ang check-up niya sa pagkakataong ito para daw i-monitor pa ng maigi ng mga doktor ang kanyang kondisyon. Inaamin ko na hindi unusual ang pag-i-extend ng check-up pero regular itong ginagawa kapag may kailangan pang i-verify sa mga test results. Second day ni Agnes sa ospital noong natapos ang 36 hours na duty ko. Bago ako umuwi after ng duty ko ay pinuntahan ko muna siya sa kanyang kwarto para magpaalam. Aaminin ko, papadudot, magmula ng unang nakilala ko si Agnes hanggang sa ngayon ay masasabi kong minahal ko na siya. Minahal ko siya dahil matapang siya. Minahal ko siya dahil hindi siya takot mangarap at abutin ito. Minahal ko siya sa napakaraming dahilan. Hindi siya mahirap mahalin. Pero paano ko ito sasabihin sa kanya na hindi niya ako pagtatawanan? Dapat ko pa bang sabihin? Noong mga panahon na yon dahil bata pa ako ay hindi ko iniisip ang mga komplikasyon ng buhay. Nurse ako sa ospital, pasyente naman si Agnes. Alam ko na kailangang mag-maintain ng professional distance at hindi dapat maging masyadong personal sa mga pasyente. Pero mapipigilan mo ba ang puso mo na magmahal? Kaya mo bang idikta sa damdamin mo kung kanino ka magsasabi ng I love you? Napatigil ako sa aking iniisip habang palabas na ng elevator papunta sa room ni Agnes. I love you? Sabi ko sa sarili ko. Tinamaan ka na, Lance. Wala noon sa kwarto ang kanyang nanay na hindi ko pa lubusang nakikilala. At hanggang ngitian lang kami sa hallway ng ospital. Pagpasok ko sa kwarto ay naabutan kong nakatingin sa bintana si Agnes. Malayo ang kanyang tingin ng mga sandaling yon. Baka sa kanyang mukha ang malalim niyang iniisip. Habang sa likod naman ng aking isipan ay sumisigaw ang mga salitang mahal mo siya, Lance. Ito na ang forever mo. And I am willing to take the chance dahil she is worth it. Knock knock! Uy, Lance. Akala ko nakalimutan mo na ako. Pwede ba naman yun? Patapos na ang duty mo ah. Dinalang kita ng specialty ng kitchen. Ano yun? Gulaman. Gulaman? Gulaman. Soft diet ka daw muna, sabi ni Doc. Sa laki ng kitchen nyo dito, gulaman ang specialty? Hindi lang basta gulaman. Kulay pink na gulaman. Mukhang pagod ka na. Uwi ka na para makapagpahinga ka na. Dumaan lang ako para mag-goodbye and good night at ipaalala sa'yo yung date natin paglabas mo. Nakaschedule na. Kasama sa mga calendar ng check-up ko. Magpagaling ka ha, para makapasyal tayo. Sasamahan mo ko as a nurse o bilang kaibigan? Hindi ba pwedeng both? Uuwi lang ako para matulog tapos bibisitahin kita bukas.
Sige, para may kausap ako. Susunduin ako ni Mami bukas. Ipapakilala kita. Anong gusto mo? Flowers o snacks? Flowers. Pink. Para magkakulay naman sa white rooms ninyo. Hospital to, hindi hotel. What do you expect? Flowers. Pink. Tanong lang, kapag off-duty ka at pupunta ka dito, naka-uniform ka pa rin ba ng puti? Ma'am Agnes, ano po sa off-duty ang hindi nyo gets? Naisip ko lang kung off-duty bang nurse ay hindi na siya nurse. Stop flirting with me, Ma'am Agnes. Magsuot ka na rin ng pink para alam kong seryoso ka. I'll see you tomorrow. Rest well. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Alas 7 na ng gabi nang makarating ako sa aming boarding house, Papa Dudut. Naligo muna ako bago matulog. Aagahan ko ang pagising, ang sabi ko sa sarili ko, para mabili ang bulaklak na bilin ni Agnes dahil bukas ko siya bibisitahin. Sabay sa pagtulog ko ng gabing yon, Papa Dudut, ay ang pagdaloy ng mga alaala ng kanyang ngiti noong paglabas ko ng kanyang kwarto sa ospital. Sabay sa pagtulog ko ang hangad na sana dumating na ang bukas. Sa panaginip ko, dala ko ang mga alaala noong una naming pagkikita at kung paano naging instrumento ng pagkakakilala namin si Mamo. At noong araw na bitin ang staff ng ospital. Naalala ko pa ang makapal at malawak na salamin sa pagitan naming dalawa ni Agnes habang hawak ko ang sanggol na ang akala ko ay anak niya. Mahimbing na ang tulog ko nang magsimula sa panaginip ko ang pagdaloy ng mga alaala noong tulak-tulak ko siya sa kanyang wheelchair papunta sa hallway hanggang sa labas ng garden ng ospital para magpaaraw isang umaga. 3 paso ng bougainvillea sa isang maliit na balcony. Ito lang ang bumubuo ng tinatawag naming garden sa 2nd floor na nakaharap sa silangang bahagi ng buong avenue kung saan ay kitang-kita ang pagsikat ng araw. Pero para sa amin, noong mga sandaling yon, ito na ang park na pasyala namin tuwing umaga kapag on duty ako. Malalim na ang tulog ko nang sa panaginip ko ay inilipat niya ang kanyang kamay sa aking kamay at nagpapasalamat sa panahon na magkasama kami. Ngunit bigla akong nagising nang sinabi niya sa aking panaginip ang mga salitang, "Ano kaya ang pakiramdam kapag sumuko na ako?" Bigla akong nagising, Papa Dudut. Balisang-balisa sa aking kama. Bumangon ako at uminom ng isang baso ng malamig na tubig sa kusina ng aming boarding house. Pagtingin ko sa aking relo, alas 5 na ng umaga. Naka-10 oras din ako ng tulog. Ito ang pangatlo at huling araw ni Agnes para sa kanyang check-up. Pagkatapos nito ay nakaschedule na siyang i-release. Naalala ko pa yung araw na yon. Maaga akong nagising, naligo at nagbihis. Hindi ako nag-aagahan dahil plano ko siyang saluhan para sabay kaming kumain. Papunta ako sa palengke para maghanap ng pink na bulaklak na bagay para sa kanya. Pagdating ko doon, ang daming pink na rosas. Bibilhin ko na sana ang inaabot ng tindera na isang ready-made bundle, pero nakita ko ang isang balde ng mga hindi pa nakataling rosas. Sa halip na bibili ng ready-made, ako na lang ang gagawa ng bouquet para espesyal. Kaunti lang din naman ang dagdag na bayad. Nakasuot din ako ng pink na t-shirt noon as requested. Pero hindi ako nakahanap ng buong kulay na pink, kaya pink na lang na may blue stripes ang sinuot ko na regalo pa sa akin ng nanay ko nung nakaraang birthday ko at hindi ko pa nasusuot. Papa Dudut, panahon na ng tag-ulan noon. Alas 10 na ng umaga pero makulimlim pa rin at medyo umaambon nang makarating ako sa ospital. Oh, bakit nandito ka? Bumibisita lang. Dadalan ko ng bulaklak si Agnes. Ha?
Pink daw ang sabi niya. O ito, pink. Hindi mo ba alam? Ang alin? Wala nagsabi sa'yo? Bakit? Lance, ano ba? Huwag ka dito magtaas ng boses. Anong nangyari kay Agnes? First name basis na kayo ng pasyente mo? Nasaan si Agnes? Huwag ka dito gumawa ng eksena, may mga pasyente. Lance, ano ba? Maging professional ka nga, Lance. Ipinapahiya mong sarili mo. Ano ba kasi ang nangyari? Sasabihin ko sa'yo pero kumalma ka. Utang na loob, kumalma ka. Hindi pareho tayong mananagot dito. Okay, fine. Nasaan na siya? Inilipat siya sa ICU. Inatake siya kagabi. Yun lang ang alam ko. Hey, yun lang ang alam ko kasi professional ako. Read between the lines. Hindi ako duty sa floor niya. Dito ako sa ER tulad mo. Dito ka sa ER. Hindi ako naka-duty ngayon. Hindi ka pwedeng pumasok doon, Lance. Bawal ang bisita. Pagdating ko sa ICU ay nakita ko si Agnes. Tahimik siyang nakahiga. Ang daming aparato ang nakakabit sa kanya. Habang nakatayo ako sa labas ng kanyang kwarto, nakadungaw sa selyadong bintana, mahigpit ko pa ring hawak ang dala kong mga bulaklak para sa kanya. Bumabaha ng magkahalong kaba, takot at pag-aalala sa isipan ko. Sa buong panahon na magkasama kami, bakit hindi ko naisip ni minsan na pwede pa ring mangyari ito? Ang sabi ko sa sarili ko, siguro dahil feeling ko ay superhero ako na kaya kong sagipin kahit sino na gustong magpasagip. Pero kapag ayaw magpasagip, sasagipin ko ba? Lumapit ako sa salamin. Isang makapal at malawak na salamin na naman ang namagitan sa amin. Pero this time ay wala kahit isa sa amin ang nakangiti. Ikaw si Lance? Po? Ako ang mommy ni Agnes. Sabi niya kagabi magdadala ka daw ng pink flowers at nakapink ka. Nung nakita kitang paparating, alam ko kung sino ka. Ikaw si Lance. Kumusta po siya? Inabutan siya dito ng sakit niya kagabi. Mabuti na lang at sumabay sa check-up niya. Mabuti na lang dito nangyari at hindi sa ibang lugar. Nagtatawanan pa po kami kahapon bago ako umalis. Alam mo ba, hate niya ang pink? Pero no more room daw for hate kaya in-embrace niya pati ang kulay na yon. Kaya yata niya pinasuot sa'yo at pinadala ka ng pink na bulaklak. It's her way of saying that she likes you. I think gusto niya makita yon. Sanay na ako. Ganyan talaga ang kondisyon ni Agnes. Unpredictable. Nurse ka, di ba? Opo. Alam mo kung gaano kakritikal ang kondisyon niya. Ironic, hinanda ko na ang sarili ko sa ganitong pagkakataon. Ayaw makita ni Agnes na mahina ako. Pero heto ako ngayon. Hindi ko na naman alam ang gagawin. Ano pong nangyari? Nagkukwentuhan lang kami. Tapos bigla siyang dumain na masakit ang tiyan niya. Akala ko sa kakatawa. Akala ko din yung ulcer niya. Tapos kumalat ang sakit sa kanyang dibdib. Dumating na ang mga nurse nung mangyari yon. Sorry po, wala po ako nung nangyari yon. It's okay. Palagi ka niya nga babanggit sa akin. Ikaw din ba yung nasa nursery noon? Yung naka-pink daw na naglapit ng bata sa bintana para makita niya? Akala ko siya ang nanay, kaya ipinakita ko. Nung nakilala ko siya, sabi niya po pagod na raw siya katitingin lang sa labas ng mga bintana. Pagod na daw siyang mag-wish ng mga ganong bagay para sa kanya. Sabi niya gusto daw niyang magkaanak. Hindi kaya ng heart ni Agnes ang magpuntis, lalo na ang mga anak. Pero gusto daw niya anak na babae. Para pag naiwan daw niya ako, kapag maiwan na niya ako, parang may kapalit daw siya sa buhay ko. Ma'am. Lance, iho, this is it na daw sabi ni Doc. Naghihintay na lang tayo. Mabuti nakarating ka. Matapos ang regular check-up na 2 days kada buwan,
Ito ang first time na ni-require si Agnes na mag-stay ng 3 days dahil may kinukumpirma pa sa kanyang mga lab results at test. Sa pangatlong araw, ang plano sana ay mamasyal kami ni Agnes, manood ng mga sumasayaw sa mall, maglakad-lakad for exercise at kumain sa food court. Okay lang din sana kung kasama ang nanay niya. Pero sa ngayon, sa pangatlong araw na ito ay nandito lang kami. Naghihintay at ilang minuto pa lang magmula nang dumating ako ay parang habang buhay na ang paghihintay namin ng kanyang ina. Hindi na nasundan pa ang aming pag-uusap matapos niyang magpasalamat na dumating ako. Pero ramdam namin ang pagbuhos ng emosyon na parang ang dami na naming sinasabi sa isa't isa. Tanging ang tunog na lang ng respirator at ang beep ng heart monitor ang pumuno ng spasyo sa loob ng maliit na kwarto ng ICU. Minabuti ko munang puntahan si Mamu. Bakit hindi mo sa akin sinabi kagabi? Nagagalit ka ba? Sana sinabi mo man lang sa akin. Bakit ka nagagalit? Relative ka ba niya? Boyfriend ka ba? Nurse ka dito, Lance. Baka nakakalimutan mo, trabaho mo to. Bawal ang... Hindi ka pwedeng ma-involve sa patients mo ng ganito. Mahal ko si Agnes. Kumising ka nga. Crush siguro, oo. Admiration possible dahil strong fighter siya. Hindi pwedeng minamahal mo agad ang kahit sinong pumasok sa ospital na to. Dahil Lance, nurse ka. May obligasyon ka kung saan kailangan mo to think straight all the time. And you're not thinking straight now. Ang mundo ng nurse napapalibutan ng mga may sakit. Hindi ka dapat nagpapapekto. Sino ka ba para sabihin sa akin kung ano ang dapat at hindi ko dapat maramdaman? Madami na ako nakita mga nurse at mga doktor na dumaan sa ganyan. Maniwala ka sa akin. Sa galing mong yan, kahit ilang ulit ka mag-training dito o sa ibang ospital, hindi mo matututunan na maglagay ng distance between you at sa pasyente mo. Kailangan ikaw mismo ang mag-define ng line na yon. Bata ka pa, Lance. Sabi ko ipapasyal ko siya eh. Lance, kinukompromiso mong trabaho mo sa ospital na to. Kapag nangyari to sa'yo, kapag ang mahal mo nasa ICU na yun, iiwanan mo ba? Pasanay ka na, Lance. Hindi lahat ng tao kaya mong iligtas. Pagbalik ko sa ICU ay naabutan ko ring nakaupo ang nanay ni Agnes. Tahimik pa rin sa loob ng kwarto. Tanging paghinga at pagtunog lang ng heart monitor ang naririnig. Inhale, exhale, beep. Inhale, exhale, beep. Inhale, exhale. Hanggang huminto na ang kahit na anong tunog ng paghinga na nasundan ng isang mahabang beep. Wala na akong narinig pagkatapos noon. Tinawag namin ang nakamonitor na nurse on duty. Mabilis na pumasok ang iba pang mga nurses sa room na nasundan din ang pagdating ni Doc habang ang lahat ay gumagawa ng paraan para i-revive si Agnes. Sa gitna ng kaguluhang ito ay parang wala pa rin akong naririnig. Para akong nabingi na kahit alam kong maingay na, sa loob ng room ay wala pa rin akong naririnig. 11:58 AM ay nakita kong sinulat ng nurse sa hudyat ni Doc ang oras sa clipboard kung saan ay nakalagay ang detalye ni Agnes. Wala akong narinig. Dahan-dahan akong umatras palabas ng kwarto. Wala na rin akong naramdaman pa. Sa 20 taong laban niya sa sakit na ito, sumuko na rin siya. Doon nagsimulang magmanhid ang damdamin ko. Tuluyan nang namaalam si Agnes. Ang bilis, ang sabi ko sa sarili ko. Parang sa pakiramdam ko ay 3 araw ko pa lamang siyang nakasama at parang ngayon ko pa lamang siya nakikilala ng husto. Parang kulang pa dahil gusto ko pa siyang kilalanin ng lubusan. May ibang mga tao na nakikilala lang nila ang isang tao kapag magkasama sila ng 3 taon. Ang iba naman ay kapag 3 taon na. Ilang buwan pa lamang kaming magkakilala ni Agnes pero parang buong lifetime na
ang panahong kasama ko siya, kaya naman parang ang pakiramdam ko ay isang buong lifetime ang nawala sa akin ng araw na yon. Halos 1 linggo ang lamay. Maraming nagpunta mula sa ospital, mga doktor, nurses, hospital staff, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga estudyante at mga magulang nila. Pati ang ibang mga namumukhaan kong naging pasyente ay bumisita dahil naging kaibigan nga ni Agnes ang lahat. Masaya silang nagkwekwentuhan tungkol sa mga memories nila kasama si Agnes at kung paano sila nagkakilala. Nakailang beses ako ng pagbisita sa lamay pero hindi ko maintindihan dahil parang wala akong maramdaman. Makalipas ang 1 linggo, inilibing na si Agnes. Pagkatapos nito at nang umuwi na halos lahat ng nakilibing ay saka lamang kami nakapag-usap ng kanyang ina. Salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. Salamat din po na hinayaan niyo akong makilala ang anak niyo. Hindi tama ang ganito. Hindi dapat magulang ang naghahatid sa kanyang anak sa libingan. Obligasyon ng anak yun. Ang obligasyon ng magulang ay magsilang, magpalaki, magpaaral at mag-alaga ng mga apo. Dapat nilalampasan ng anak ang buhay ng kanyang magulang. Tita, ayaw po ni Agnes na nakikita kayong ganyan. Baka magkasakit po kayo. Pagpasensyahan mo na ako. Tama ka. Ayaw din ni Agnes na nakikita akong ganito. Okay lang naman po pero pagkatapos niyong mailabas, balik ulit. Go, go! Natutunan ko po yan kay Agnes. Makikita pa ba kita? Sana po. Para makapagkwentuhan pa po tayo tungkol kay Agnes. Pero nag-apply po ako sa Canada. Malaki po ang demand para sa mga nurse doon. Looking good. Moving up, moving on. Opo. Tandaan mo yan palagi. Na-realize ko yan lately na ugali pala namin ni Agnes yan. Every time pagkatapos magkasakit ni Agnes, kapag gumaling na siya, humaharap kami sa salamin and we say, looking good, moving up, moving on. Looking good, moving up, moving on. Paano ko mamahalin ang isang taong nasa ala-ala ko na lamang? Dumiretso ako sa ospital pagkatapos ng lamay para kolektahin ang mga gamit ko mula sa locker. Nagpasalamat din ako kay Mamo dahil yon ang huling araw ko sa ospital. Habang naglalakad ako papalayo, saka lamang nagsimula ang aking pagluluksa. Itinago ko ang galit at pagdadalamhati sa lakas ng pag-ulan ng mga panahon na yon dahil simulan na ng panahon ng bagyo. Ikinubli ko ito sa lakas ng hangin at sa ingay ng pagbuhos ng ulan. Doon ko lang nalaman, habang buhay kong mamahalin ang isang ala-ala. May mga tao na ang problema nila ay love life. May mga tao na ang reklamo nila ay hindi pinapansin ng mga type nila. May mga tao na ang problema lamang ay ang kawalan ng komunikasyon. May mga tao naman na ang problema ay kakulangan ng panahon. Sa mga problemang ito ay bumibigay na agad ang damdamin nila. Ako, paano ko pa siya mayayakap? Hindi na. Taong 2001 nang ma-approve ang mga papeles ko at tumuloy na ako papunta sa Canada. Ito muna ang naging first destination ko noon bilang nurse kung saan ay 3 taon din ako nagstay. Dito ko na nakilala si Virgin na kapwa kong nurse at naging asawa ko. Pinilit kong kalimutan si Agnes pero hindi ko magawa. Palaging laman siya ng aking ala-ala. Paano ko nga ba makakalimutan ang lahat ng yon? Second year namin sa Canada nang pinanganak namin ang aming panganay. Nang makita ko siya at mahawakan, nang yakapin ko siya sa harapan ng asawa ko, saka ko lang finally nasabi sa sarili ko na looking good,
moving up and moving on. Taong 2004 nang lumipat kami sa California at dito na nagsettle down. Dito na rin pinanganak ang aming second child. Inaamin ko, Papa Dudut, nag-move on ako pero hindi ko na naibalik ang dati kong pakiramdam. Nagmanhid ang damdamin ko at natakot akong ibigay ang aking buong sarili kahit may mga anak na ako. Paano ba nasusukat ang pag-ibig? Paano ba nasusukat ang bawat tibok ng puso? Ang sabi ng iba, depende sa mga aparato na kinakabit sa katawan mo. Ang sabi naman ng iba, depende sa haba ng pagsasama ninyo at meron din namang mga nagsasabi na depende sa higpit ng yakap, sa dami ng luha, sa lakas ng tawa. Noong nakaraang buwan ay muli kaming nag-usap ni Virgie. Pinag-usapan namin ang aming sitwasyon, ang lagay ng mga bata at ang paghahatian ng mga ari-arian. Hanggang napag-usapan namin kung ano ang pakiramdam namin sa ngayon. Sa halos 18 years naming magkasama ay never kong naikwento sa kanya ang tungkol kay Agnes. Ngayon lang, nang simula ay nagalit si Virgie hanggang sa naintindihan niya. Hanggang hindi na siya umimik. Tinanong ko kung pwede ba naming subukang muli at hinawakan lang niya ang aking mga kamay at sinabing hayaan na lang namin na ang tadhana ang gumawa ng paraan. Kung meron, meron pa. Sa ngayon ay wala. Hindi nagtatapos dito ang kwento ng buhay, Papa Dudut. Patuloy nating isinusulat ang direksyon kung saan tayo patungo. Hindi man kami nabigyan ng mahabang panahon ni Agnes ay nabiyayaan naman ako ng pamilya na mamahalin ko ng walang kondisyon. Sa ngayon ay may sariling buhay na sinisimulan si Virgie. Ang mga anak ko na 1 taon lang ang pagitan sa isa't isa ay 17 and 16 years old na at gusto na rin magsimula ng sariling buhay. Naniniwala ako na patuloy nating binubuo ang ating kasaysayan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagkakataong mai-share ang kwento ko. At sana ay may mga nakapulot ng aral dito na kailangan nating bigyang halaga ang bawat pagkakataon na kasama natin ang mga mahal natin sa buhay habang merong pang panahon. Ang inyo pong kapuso at kabarangay, Lance. Maraming salamat, Kapusong Lance, sa pagbabahagi ng iyong Barangay Love Stories. Tama ka sa mga sinabi mo sa huling bahagi ng iyong sulat. Sa bawat pagkakataon na kasama natin ang mga mahal natin sa buhay, habang merong pang panahon ay bigyan natin ng halaga ang mga panahon na yon na kasama natin sila. Hindi masama na alalahanin natin ang ating mga nakaraan. Pero kung ito ang sagabal natin sa pagkakaroon ng matahimik na buhay kasama ng mga bago nating mahal sa buhay, oras na siguro para mag-isip-isip ka. Hindi pa huli ang lahat sa inyo ng asawa mong si Virgie. May panahon pa para ayusin mo ang inyong pagsasama. Subukan mo. Gawin mo ang makakaya mo para maibalik ang dating sigla ng inyong pagsasama. Naniniwala ako na hindi magugustuhan ni Agnes na mag-suffer ka mula sa kanyang alaala.